kahit ano talagang gawin ko paglilinis dito sa bahay, hindi nga talaga maiiwasan na kung ano-ano nga ang ipapatong ng Diyosawa dito. Dinadampot ko na nga rin pala isa-isa tong mga barya dahil ikinalat niya nga lang dito sa ibabaw ng Durabox namin. Kinuha ko na nga rin yung hanger ni Akerly at inilagay ko na nga sa may loob ng Durabox namin. Tignan nyo naman nga at kung ano-ano nga ang pinapatong ng Diyosawa dito, pati nga ang mga bag niya ay nandito na rin. At dahil wala na nga laman itong gamot ni Akerly ay inalis ko na nga doon dahil masyadong maliit nga lang yung lagayan niya ng mga gamot. Inorganize ko na nga muna para naman mas maayos nga tignan. At ito nga isang box ay ang laman nga lang yan ay yung mga decoration para sa birthday niya. Itinabi ko na nga muna yung mga parcel ko dahil aayusin ko nga muna tong ibabaw na to. Ipinagtabi ko na nga lang sila para hindi nga makalat doon sa isang Durabox namin. Inayos ko na nga rin pala yung mga nakalagay dito at itatapon ko na nga yung mga hindi dapat nandito. Minsan din talaga ay hindi ko maiwasang hindi magbunga nga sa Diyosawa dahil wala nga talaga yung pakialam ko saan nga lang maglalapag. At dahil busy pa naman si Akerly kakalaro niya ay itinaas ko na nga muna yung tablet niya dahil baka maapakan pa. At magwawalis na nga ako dito sa may higaan namin, ang kaso lang ay may batang nagtatago. Tuwang-tuwa nga naman talaga yung batang yan kapag nakatayo nga yung kutsyon namin dahil tinatago-taguan niya. Iginilid ko na nga rin pala itong kutsyon para naman mawalisan ko nga dito banda sa may dingding. Ilang araw na nga rin palang hindi natatayo yung kutsyon namin, kaya naman ngayon ay itinayo ko na nga muna para naman makasingaw nga yung sa may sahig namin. At para na nga rin mawalisan ko na dahil nai-stress na nga talaga ako at kung ano-ano na nga ang nangangagat kay Akerly. Kahit anong pagwawalis ko nga dito sa sahig namin ay maya-maya may dumi na naman dahil sa bubong. Pero wala naman talaga tayong no choice, kaya naman for the go. Inilagay ko na nga rin pala itong labahan ni Akerly dito sa may basket niya. Tignan nyo naman at punong-puno na nga yan. Nalaglag ko nga rin pala itong frame, kaya naman ayan at nasira na. Sinubukan ko nga ayusin kaso hindi na nga maayos, kaya naman itinapon ko na lang. At ayan na nga, after ko nga maglinis ay naligo na nga ako at kung napansin nyo ay bago na nga itong hairstyle ko. Mas bet ko nga itong hairstyle ko ngayon dahil hindi na nga mainit sa pakiramdam. Kaya naman kung nanonood ka nga sa akin ngayon ay sign mo na to, char. Ilang araw na nga rin palang hindi nagtatrabaho itong Diyosawa dahil may sakit nga siya. Alas 11 na nga pala ng gabi to at may bata pa nga dilat na dilat, Diyos ko. At tignan nyo naman nga, kahit mag-alas 12 na nga ito ng gabi ay magwawalis pa rin ako dahil dito sa mga kalat ni Akerly, Diyos ko. Nakikita ko na naman nga itong mga friend kong langgam, kaya naman ayan at wawalisin ko na nga sila at papalayasin ko na, char. At habang nagwawalis nga pala ako dyan ay may batang nagmimilagro na naman ng hating gabi. Alam niyo yung nakakainis dahil sobrang lamig nga ng tubig hawakan ngayong alas 12 na ng gabi. Pero no choice ka naman dahil kailangan mo hugasan ng anak mo kapag nagpupupo. Kaya naman ayan, for the go na nga ang person. At ayan na naman nga itong batang to, kapag alam niya nga may camera ay talaga naman tuwang-tuwa siya at nagpapakyut. Kung napapansin niyo ang basa yung buhok niya ay hinilamusan ko nga rin siya habang hinuhugasan. Ano ba naman kasi kahit alas 11 na nga ng gabi ay nagluto nga ako ng lugaw at kakatapos nga lang namin kumain yan. Kaya din siguro siya nakapagmilagro ng hating gabi dahil busog na busog nga siya sa kinain niya. At ito na naman nga ang struggle ng nanay, ang batang ayaw magpabihis, iyak nang iyak. Pero wala nga siya magagawa dahil ako ang nanay niya at anak ko lang siya, char. At tignan niyo naman nga yung mukha niyan, umiiyak nga yan at lumalaban pa nga sa akin. Pero hindi ko nga pwedeng hayaan na makahubad lang siya dahil gabing-gabi na nga at sobrang lamig na. Kahit gaano pa nga katigas ang mukha niya na hindi nga yan mananalo sa akin at bibihisan ko pa rin siya, charis. Kumuha na nga rin pala ako ng panibagong pajama niya dahil nadumihan na nga yung suot-suot niya kanina. Kaya naman ayan at hindi na nga terno yung susuotin niya. Panay pa nga talaga ang no-no niyang bata na yan dahil ayaw niya nga talaga magpasuot ng damit. Diyos ko. Kapag ganyan na nga siya, hindi na lang talaga ako nakibo at binibihisan ko na lang siya ng sapilitan. Char. Feeling ko nga rin talaga kaya na siya tinutoyo dahil inaantok na siya, kaya naman nagmamadali na nga rin ako para makatulog na. Angat nga talaga sa kanya yung pajama niya dahil sobrang haba pa nga niyan at sinusuot ko lang yan sa kanya tuwing gabi. Ibinalik ko na nga rin pala pagsuot sa kanya ito, suot niya kaninang terno. Pero this time naman ay hindi na nga terno itong pajama at damit niya. Tignan niyo naman nga pagkatapos niyan magbihis ay good mood na naman nga yung batang yan. After ko naman siya bihisan ay nagligpit na nga lang muna ako dito ng mga kalat ko bago nga kami matulog. At ayan na nga't good mood na siya ulit at nanonood na nga lang siya sa tablet niya. Habang yung nanay niya naman ay busy nga kakaligpit dito. At kung katulad ko rin kayo na mahilig mag-shopee ay pumunta lamang kayo sa aking profile at pindutin ang link sa aking bio. Pagkatapos yung maklik yun ay lalabas na ang aking mga collection sa Shopee. Halos ko konti pa nga lang yung nalalagay ko sa aking mga collection pero dadagdagan ko pa nga yan. At kung may nagustuhan naman kayo sa mga nakalagay dyan ay pumindot nga lang kayo kung ano yung nagustuhan nyo. Katulad na lang halimbawa nitong bedsheet ay pipindutin ko nga yan. After naman nun ay pindutin nyo nga lang yung continue para nga madiretso kayo sa Shopee app. Antayin nyo nga lang na mag-loading hanggang sa mapunta nga siya doon sa product. After naman nun ay pwede na kayo mag-add to cart or buy now. Yun lang.